Mga kaermitanyo, naririto na ang dugtong ng ating kwento. Maraming salamat. Sana walang mag-skip ng alam nyo na. Maraming salamat. Simulan na natin to. Biglang napahinto ang mga aswang sa pakipaglaban at kasabay ng paghinto nito ay ang muli nilang pag-alulong na parang mga aso. Dahan-dahan itong umatras sa kinaroroonan nila Nuli na para bang meron itong pinaghahandaang mangyayari. Maging ang asawa ng matandang babaeng pinuno, pinili ring umatras sa kinaroroonan ng ermitanyo. At nang maramdaman ito ni Nuli, agad niyang tinungo ang lugar na kinaroroonan ng kanyang mga maestro at kaibigan. Pagtakbo ni Nuli papalapit sa mga ito, halos mag-iwan ng bakas ng dugo sa lupa si Nuli dahil sa dami ng kanyang napaslang. Nung hindi pa humupa ang digmaan, ay nang nakalapit na siya sa kinaroroonan nila Manong Duming, pinili niyang tanungin ang kanyang maestro tungkol sa maaring sumunod na pangyayari. Habang nagsasalita noon si Nuli, pinili ni Manong Duming na muling sindihan ang kanyang tabako. Hindi ko alam, iho, kung anong gagawin ng ating kalaban. Pero sa ngayon, masisigurado kong labis ang galit ng mga ito. Gawa ng halos mga ngalahati ang bawas sa kanilang uri. Sagot ng matanda. Hindi na magtatagal ang digmaang ito, Nuli. Malilipol na natin sila. Sabat naman ni Mang Carpio. Habang sila ay nag-uusap, bigla silang naantala nang maramdaman nila ang presensya ng kaibigan ni Nuli na isang gapunan. Tumatakbo ang grupo nito patungo sa kanilang kinaroroonan na para bang merong humahabol dito na nilalang. Nang papalapit na ito sa kanila Nuli, doon nila nasilayan ang isang dambuhalang sigbin na humabol sa pinunong gabunan. At ng pangkat nito, sumigaw ang gabunang iyon. Habang hinahanap niya sa kanyang mga kasama ang baol na dala ng kanilang uri para sa digmaan na iyon. Nung marinig ito nila Nuli, agaran din naman niyang hinanap ang baol na nitong sinasabi. Nang masipat niya ito malapit sa isang puno, dali-dali niya din naman niya itong hinila upang mailapit sa kanyang kaibigan. At paglapit ng gabunang dito ay walang sabi-sabi, kinuha nito ang bangkaw na may latigo, sabay sugod sa kinaroroonan ng sikpin. Hindi na magawang mapigilan yun nila Nuli, gawa ng masyadong mabilis ang mga pangyayari. Segundo lang noon ang naging pagitan nang tuluyan ng lamunin ng dilim ang kanyang kaibigang gabunan at ang buo nitong pangkat. Sa pagkawala ng grupong tumulong sa kanila, agad naman nilang ibinalik ang kanilang mga paningin sa kinaroroonan ng dalawang matanda. Pagsipat nila sa matandang babae, laking gulat na lamang nila Nuli nang makita niyang tuluyan na itong nakalitaw sa hangin. Kasing kulay na ng uling ang buong ulo nito at meron na itong namumulang mga mata. May kulay pula din sa tiyan nito na halos hindi matukoy nila Nuli kung ano ito. Matapos nila itong masilayan, ay dahan-dahan ding bumuka ang puwak ng matanda na halos umabot na ang pagbuka nito sa kanyang magkabilaang tinga. Kitang-kita nila Nuli ang napakaitim na mga dila nito at maging ang napakalawak nitong puwak. Matapos nitong ibuka ang kanyang bibig, ay agaran din itong tinubuan ng pakpak at nagsisihabaan ang mga kuko.
Kumalas na din ang itaas ng parte ng katawan nito matapos itong tubuan ng napakalapad na mga pakpak. Habang nakikita nila ang mga laman loob ng matanda, patuloy pa rin ang pag-iba ng kaanyuan nito. Nakakarinig na din sila ng pagnanangis ng iba pa nitong mga kasama habang ito ay patuloy na nagpapalit ng anyo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla na lamang binalot ng kadiliman ang buong katauhan ng matandang babae. Dahil sa mga pangyayari, doon na ang huling nagsiseryoso si Noli sa digmaan. Gawa ng alam niyang yun na ang kanyang magiging napakadelikadong labanan. At kung kaya't nais niyang gamitin ang kanyang pinakamalakas na estado ng gabay na diwata. Habang tinatawag ni Noli ang kapangyarihan ng diwata, pinili naman nila Manong Duming na maghanda sa nalalapit na sagupaan. Noli, Danilo, ito na ang huling yugto ng digmaang ito. Gawin niyo ang lahat ng inyong makakaya para sa inyong mga kaibigan at kababaryo. Huwag mo na kaming isipin ng mga tauhan mo dahil makakaya naming ipagtanggol ang aming mga sarili. Humayo ka, iho. Dala-dala ang pag-asa at pagtitiwala na ibinigay ng iyong mga kaibigan. Wika ng ermitanyo. Nang marinig ito ng kanyang estudyante, ay agaran din naman itong nilisan ang kanilang kinaroroonan. At sa paglisan nilang dalawa ni Danilo, agaran din naman silang kinain ng dilim. At sa pagkakataong ito, napagpasyahan ni Manong Duming at Mang Carpio na muling isabak ang dalawapahaw at mga barang sa digmaan. Pero hindi gaanong inilabas ni Mang Carpio sa digmaan ang mga barang, gawa ng maari itong maimpluwensyahan ng mga hukluban na salamangkero na nasa paligid. At magiging mapanganib ito para sa mga barang dahil gamit ito sa kaliwa at pwede itong utusan ng gamit sa kaliwa din. Dahil sa wala na silang pagpipilian. Kung kaya't muli nang ginamit ni Manong Duming ang kanyang huling alas. Sa paglitaw ng dalawapahaw na nasa kaanyuan na ng isang dragon, ay walang habas nitong sinugod ang mga aswang sa paligid na parabang nagwawala na ito. Ang lahat ng nadakip nitong aswang ay agaran itong nilamon ng mga kaluluwa ng walang pag-alinlangan. Dahil sa abala na noon ang ilang alipores ng pinuno ng angka ng kalaban, pinili ni Manong Duming na muling harapin ang matandang pinuno na angka ni Ignacio. Habang sila Mang Carpio at ng kaibigan ni Noli at Danilo ay todo protekta dito ang matanda. Sa pagtatakbo ni Manong Duming, kitang-kita niya ang matandang lalaki na humihigop ng mga elemento ng iniwan ng kanyang asawa sa kanilang kinaroroonan. At matapos nitong mahigop ang mga itim na elemento, ay kaagad din itong sumugod sa kinaroroonan ng ermitanyo. Gamit-gamit ang kanyang matatalas na kuko. Pero biglang nagulat si Manong Duming nang makita niyang nagsisitakbuhan ang pangkat ng gabunan. Paglingon ni Manong Duming, doon niya nakita ang napakalaking ahas na kasalukuyang nilamon ang isa sa tatlo ng pangkat ng gabunan. Pagpito ni Manong Duming ay nakuha naman niya ang atensyon ng dambuhalang sawa. Nilubayan nito ang pangkat ng gabunang kaibigan ni Noli, at si Manong Duming ang hinarap nito. Pero ang hindi niya alam, sasabay dito ang salamangkirong gabunan
na si Ignacio. Dahil magiging dalawa ang kaharap ng ermitanyo, doon na nito ipinamalas ang nakatago nitong abilidad. Pagkumpas ng tungkod nito sa ere ay ang pagkakaroon ng kidlat sa saya nitong suot-suot na kulay itim. Pero hindi ito ininda ng salamangkero at ng dambuhalang sawa. Walang awa nitong sinunggaban ang ermitanyo. Pero kahit anong pag-ataking gawin ng matandang gabunang si Ignacio at ng kasama nitong ahas, ay halos hindi nito magawang masugatan ang ermitanyo. Dahil sa napakalakas nitong enerhiya na halos magsisilipara na ang mga bato sa paligid. Kahit kailan, hindi kayo magkaroon ng tsansang magapi ang sugo ng Diyos. Ibuhos mo na ang lahat ng iyong lakas. Dahil sinasabi ko sa iyo, baliwala ang lahat ng yan kapag ako ang nakaharap mo. Nang marinig ito ng matanda, tanging pagngisi na lamang ang naibato nitong kasagutan. At habang nagpatuloy na nagpakawala ng pag-aatake ang ermitanyo, ay si Danilo naman ay piniling dumikit sa dulpahaw kung ito'y lumapag sa lupa upang magsisilbi niyang itong pananggalang sa dambuhalang ahas kung ito'y pupunta sa kanya. At ang ilang minuto pang lumipas, biglang natigilan ang angkan ni Ignacio nang bumagsak ang matandang babae sa lupa ng kanilang pinuno, na siyang may hawak ng bertud ng ahas. Sa sobrang taas ng binagsakan nito, halos mawasak na ang ilang puno na nasa paligid. Nang masilayan ito ng ermitanyo, ay napangisi lang naman ito dahil sa doon niya napagtanto na nagawang makontra ni Noli ang karga ng matanda. Kaya nalaglag ito sa ere ang nilalang na yon, at gawa ng pagkakaroon ng tubig na kulay asul sa buong paligid na kanilang pinag-aawayan, na nag-aalis ng mga abilidad ng mga nilalang na salamangkero, sa tulong na din ng gabay ni Noli. At kasabay ng pagbagsak ng matandang babaeng yun sa lupa ay ang muling pagsugod sa kanya ni Noli. Agaran din naman itong nakaiwas kung kaya't hindi ito natamaan ng tabak ni Barangaw. Dahil sa alam ng matandang si Ignacio ang ginawang plano nila Noli, pinili nitong sugurin si Noli habang nag-aanyong isang gabo ng lipad upang malayang makalaban niya si Noli, habang yung dambuhalang ahas patuloy na nakipagbuno sa ermitanyo. Dahil sa kapal ng kaliskis ng ahas, hindi ito gaanong naapektuhan sa basto ng matanda. Matapos makapagpalit ng anyo si Ignacio, gulat na gulat noon si Noli, gawa ng sa unang pagkakataon na silayan niya ang kaanyuang unang pandigma na kaanyuan ng matanda. Paglalarawan niya dito, meron itong animoy latigo na kulay berde na nakapulupot sa kanyang buong katawan. Kuba na din ang matandang yon at tuluyan ng nagsisiuslian ang buto nito sa likod. Nagkaroon din ito ng mas mahabang kuko at malalakas na mga paa. Meron din itong buntot ng isang serpente at pagmumukha ng isang malaasong nilalang. Sa pagpalit ng anyo ng matanda, ay halos bakas sa kaanyuan nito ang pagiging dalubhasa sa pakipaglaban at pakiramdam nga noon ni Noli para siyang makipaglaban sa Diablo. Habang sila ay nagkatitigan, ay patuloy lang naman sa pagkiskisan ang mga nagsitaasan nitong mga pangil. Ilang minuto pa ang lumipas, muli na naman itong sumugod sa kinaroroonan ni Noli.
Sa bawat pag-atake ng kanyang kalaban ay halos mapuno na ito ng sugat na nanggagaling sa kanyang kampilan, pero gulat na gulat noon si Noli, gawa ng hindi ito nagkaroon ng apoy sa kanyang buong katawan. At kahit hindi na niya alam ang mga nangyari, patuloy lamang sa kipagdigma si Noli dito. Iukit mo sa lupa ang simbolo ng araw. Dahil gabi ngayon, ito ang ritual na para sa kalaban mo. Kapag nagawa mo ito, magagawa mong makuha ang tulong ng aking panganay na anak sa iyong kinakaharap na digmaan. Pansin kong hindi obra ang kampila ni Maria, kung kaya't malaya kang humingi ng tulong sa diwata ng hangin. Yan ang pagsubok na ibinigay sa iyo ng aking anak. Kung kaya't gawin mo ang lahat ng iyong magagawa. Wika ni Baranghaw. So mga Kermitanyo, hanggang dito na muna dahil medyo namamaos na tayo. Yun lang, hanggang dito na lang. Maraming salamat.